Okay, graph na po tayo ng secant. So, bali meron po tayong, di ba po, na-discuss ko na sa inyo yung sin x. Meron tayong sin x. Ang graph po niyan ay ganito, di ba? Pag positive siya, graph yung graph niya. Tapos, para mag-graph niyo po yung counterpart niyo na cosecant, di ba po ang sine at cosecant ay reciprocal ng isa't isa. So, kung i-graph niyo po yung cosecant of x, kailangan niyo po muna i-graph yung counterpart niya na sine. Tapos, identify niyo po yung vertical asymptotes. Tapos, makakapag-drawing na po kayo ng graph ng cosecant. Tapos, meron po tayo pababa. Okay, di ba po? Na-discuss ko na po yan. And then, erasing po natin yung graph ng sine. Ganyan pang itsura ng graph ng cosecant. Okay, kasi related po sila in such a way that they are reciprocal of each other. Ngayon, na-discuss ko na rin po sa inyo yung cosine of x. Di ba? Graph ng cosine. So, kapag positive siya, po yung cosine, magsisimula siya sa crest. Ganyan po ang itsura niyan, di ba? Ang counterpart naman po niyan is yung secant or secant of x. Ito naman pong cosine of x saka secant of x ay related din in such a way that they are reciprocals of each other. Meaning, kailangan nyo pa rin po yung cosine niya na graph. Sorry. Okay, ito-drawing nyo po yung cosine na graph. Tapos, identify nyo po ulit yung vertical asymptotes. Tapos, ganyan yan. Saka nyo po mag-drawing yung graph ng secant. Okay po? So, same lang po siya dun sa ginawa natin sa cosecant. Only this time, ang igagraph po muna natin ay cosine. Saka po tayo makakapag-graph ng secant na graph. Okay po? Opo. Ang ganyan po yung itsura. Send po sa using nyo. Okay po, ganyan po yung itsura niya. So, related po itong dalawang to, related itong dalawang to. Okay po. Try na po natin mag-graph. Let's start with secant of x. Ang una po natin gagawin ay kailangan natin mag-graph yung counterpart niya na cosine. Tama po ba? Cosine of x. Okay po. And then, the usual process, hanapin po natin yung amplitude, which is positive 1. Okay? Ang b po nito ay positive 1 ulit. And then may period ulit po tayo na equal sa 2 pi over b. That is 2 pi over 1 or 2 pi. Wala po tayong vertical shift, wala rin po tayong horizontal shift, therefore pwede na po tayong mag-graph. Meron po tayong crest na positive 1, negative 1. Meron po tayong 2 pi. The period, ang kalahati po niya ay pi. Ang kalahati po dito ay 3 pi over 2. Ang kalahati po dito ay pi over 2. Okay. And then, cosine po ito ha.
Kapag cosine po, ano pong pattern kapag positive? Ano po? Mula sa crest. Center line. Yes. I-drawing nyo po muna yung graph ng cosine bago nyo may drawing yung graph. Kasi direction na po natin to. Sa ganyan, saka sa ganyan. Tapos, identify po natin yung vertical asymptotes. Ano po yung mga vertical asymptotes nito? Pi over 2. Ayun, sa pi over 2, saka sa Pi over 2. 3 pi over 2. Okay. So, ano po nangyayari? Gawan po natin siya ng vertical asymptotes. Okay, ganyan po. Dito rin. Lagyan na rin po natin dito kahit hindi natin alam yung points. Para hindi po putol yung graph. Okay, and then, gawan na po natin siya ng mirror na graph. Okay, ganyan po ang itsura niya. Hindi po siya didikit sa vertical asymptotes. Okay? Ito po. And then, burahin po natin yung graph ng cosine para ang matira lang po ay yung graph ng secant. Sa exam po, kailangan din po burahin yan talaga yung pang cosine na graph. Hindi. Kahit hindi. So, ano po yung domain natin? Kailangan po. Hindi, kahit itira niyo yung graph ng cosine. Okay na? Okay po. So, ano po yung domain natin? Di ba po, yung cosine sa sine natin ay may walang restriction para. Walang restriction yun, kaya ang domain natin sa sine at cosine ay negative infinity up to positive infinity. Ngayon po, ito po, mayroon po itong restriction. Kagaya po siya ng cosecant, mayroon po itong vertical asymptotes. So may mga values of x po na hindi natin pwedeng i-substitute dito sa ating function. So ano po kaya? Ano natin i-represent yung ating domain? X should not be equal to isama N yung pi over denominator. 2? N pi over 2. Pag may denominator, isama niyo yung denominator. N pi over 2. Where, ano po yung values of n nyo? 1, 3. Positive, negative 1. Diba? Ano pa? Positive, negative 3. Kapag dinire-diretso mo yan, magkakaroon ka ng positive, negative 5. Diba po? Arithmetic progression na may common difference na positive 2 or negative 2 or positive 2. Okay ba? Okay. Okay, so ganyan po yung tsura ng domain. Ano naman po kaya yung range natin? Ano po yung natatandaan nyo sa cosecant? Pag-start po tayo dito sa graph na pababa. Ano po yan? Okay, di ba? Kasi putol yung graph natin, kailangan natin mag-view yun. Wala siyang values ng y from positive 1 up to negative 1. Putol yung graph. So, ano po yung range? Bakit? Negative infinity. Negative infinity. Tama Okay? ba? Tama. Negative Well, infinity hanggang to negative 1? negative 1. Okay? Tapos naka-bracket to. Bakit? Kasi yung graph Yun dito yun. sa baba ay nagsimula sa negative 1. Dire-diretso yan up to negative infinity. Yun. Sa nag-start yung graph mo pataas. Sa taas. Ayan. Positive 1 to positive infinity. Okay. Plus parenthesis. Okay, so ganyan lang po kadali. Kagayan.
Parang hindi nagsisend sa GC yung mga pictures. Ay pa. Try naman po yung negative secant of x. Okay. Ang gagawin po natin is to graph yung cosine na counterpart nito, which is negative cosine of x. Ang amplitude po nito ay 1. 1. Ang b po nito ay 1. 1. Period po nito ay 2 pi over 1, that is 2 pi. Pwede na po tayo rin mag-graph. Ay, meron tayong rest na positive 1. Track na negative 1. Period na 2 pi. 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 3 pi Pi over over 2. Pi over 2. Pi over 2. Okay, and then ano pong pattern natin? Since negative cosine x po, so mag-start tayo sa Graph. underline, rest, Right. underline, graph. Diretso na po natin yung graph. Identify po natin ano yung mga vertical asymptotes. Pi over 2. Over 2, 3 pi over 2. tayo. Hirap na. Sabi na natin siyang lagyan ng vertical asymptotes. Okay, lagyan na rin natin dito kahit hindi natin alam yung point dito. Okay, and then i-draw natin yung graph para sa secant. Okay. Bawal tumikit sa vertical asymptotes guys ha. Restriction yun. Graph ng graph ng secant. Tanggalin po natin ito. Okay, yan lang po yung graph ng secant ha. Ginamit lang po natin yung graph ng cosine para mag-graph po natin yung sa secant. Balik ko po. Alamin po natin ano yung domain. X Equals to pi over 2. And pi over 2. where n equals Equals to positive negative 1. 1. Positive negative 3. So, dyan pwede na kayo mag-stop. Lagyan nyo na lang ng dot, dot, dot. Okay. Arrange parenthesis. Negative infinity to negative 1. Union. Union. Bracket 1 to positive infinity. Parenthesis. Okay. Ay, namula. Tama. Try naman po natin yung secant. Ay po. 2 seconds. Cosecant sa sine. Secant sa cosine. So, gawin po natin yung
Amplitude. Yung alin po? A. Yung counterpart niya na cosine, di ba? Ayaw. Amplitude ay 2. Oh. B. I want to. Ay 4 pi. And then, meron tayong 2. Meron tayong negative. Meron tayong 4 pi. 2 pi. Babaan ko pala. Two pi. Pi. 2 pi. 3 pi. Pi. Boundary. Saan yung simula nito? Sa ano po? Crest. Center line, graph, center line, crest. Identify natin yung vertical asymptote na nasa At saka 3 pi. pi saka 3 pi. Diyan tayo gagawa ng vertical asymptote. Ganyan. 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 Okay, yan na po yung graph ng ating secant. Meron po tayong domain na x. X must not be equal to n pi. Ay, tama. Wala siyang denominator na 2. So, n pi lang. Where n equals Positive, negative 1. positive, negative 1. Positive, negative 3. Positive, negative 3. Dot, dot, dot. Range. Parenthesis, negative infinity to negative 2. Yun. Union. Bracket. To positive infinity. Parenthesis. Alam, wala pa akong models para sa inyo para sa basic calculus. Okay. Meron pa pala tayo guys isang lesson sa ano. Ang dami nyo pang kailangang aralin sa trigonometry. Hindi ko alam kung paano ko siya kapag kakasyahin. Kasi dapat by March, nag-differential calculus na tayo. Tapos by April, nag-integral calculus na dapat tayo. Yung differential calculus, guys, naral ko siya isang sem. That is 6 months or 5 months. Tapos kayo aaralin nyo lang yung differential calculus in 1 month. Ang swerte nyo, guys. So, try natin yung nagbigay na ba ako ng may ano? Anong last pong example? Wala po. 2 secant x over 2. Ano pa lang ang example sa inyo na may vertical shift? So, try natin yung may vertical shift. Negative 3 secant of x over 3 plus 1.
Sulat natin yung counterpart dito sa cosine. X over 3 plus 1. So, ano nangyayari po dito? Amplitude ay positive 3. Tama po? And then, ang heat po nito ay 1/3. Meron po itong period na equal sa 2 pi over 1/3. That is equal to 6 pi. Tapos, meron po tayong vertical shift na equal sa positive 1. Ang crest po natin ay 1 plus 3 equal siya sa 4. Meron po tayong trough na 1 minus 3 equal sa negative 2. Tama po? Tama po ba? Opo. Okay. Ano yung ating bagong center line? 1. And then meron tayong crest na positive 4. And then meron tayong negative 2 na trough. And yung ating period na equal sa 6 pi. Hatiin natin, this is 3 pi. Hatiin ulit natin, this is 9 pi over 2. And then this one is 3 pi over 2. Okay po. So, pwede na po natin i-plot. Start po tayo sa trough. Diba? Kasi negative 3 cosine x over 3 plus 1. So, dito po siya. And then dito. And then crest. Balik po dito. Tama po ba? Opo. And then, ano yung mga vertical asymptotes? 3 pi over 2. Saka 9 pi over 2. Hindi ko na teka lang ito. Vertical Diretso. asymptotes. Parang kanina pa inuubo si Alexa. Sir, wala akong COVID. Alam ko. And then, ano po yung domain natin? X. Should not be equal to. 10 pi over 2. Pi over 2. Anong values ng n mo? Where n equals And is positive, negative 3. Positive, negative 9. Dot. range. Parenthesis. Negative infinity to negative 2. Bracket. Union. Parenthesis. 4 to positive infinity. Ay, bracket pala po. Tapos parenthesis na doon. Okay. So, ganyan po. End ko na po muna dahil matatapos na po yung time. Balik po ulit kayo.